Can you walk us through, Sir Winston, paano ba yung proseso sa mga online lending app? Yung tamang proseso, yung talagang legit, yung meron silang registration sa SEC. At saka, gaano ba kalaking interest lang dapat? Kasi katulad nung kaninang storya ni Catherine, ano, yung umabot sa 4 million, yung kanyang Yes. utang, biruin nyo 50,000 yung kanyang inutang. Ang na-download sa kanya, 32,000 na lang in advance na kagad yung interest. Tapos ang sabi niya, 5% interest na by na payable in 128 days. Yung 5% baka hindi naintindihan ng mga kababayan kasi natin, baka akala nila 5% parang the entire 128 days, pero 5% everyday pala ang ibig sabihin. Ano nga po ba? Go ahead, Sir Yes. Winston. Diyan po pumapasok yung reception po nila. Gaya nga po nung nasabi ko po kanina, wala na ho kasi tayong anti-usury law. So, yung tahasang pagbabawal sa mataas na interes na pinapato sa pautang ay hindi na po nasasabatas sa atin. Kung kaya't napakahalagang basahin nila yung kanilang fine print. Ano po ba ang legal? Ang unang legal ang unang mong dapat tingnan is, kayo ay nagkakasundo doon sa kondisyon ng pagpapautang. Halimbawa, maliwanag dapat na sinasabi ng interest ay kung 5%, 5% kada kailan. 5% po ba yung sum total ng principal o 5% po ba kada buwanan out of the 120 days? Halimbawa, that would mean 20%. 20% in total kasi 5% per month. Or does it mean 5% for the sum total of the 120 days? So, dapat maliwanag po yun. Pangalawa, yung term loan na tinatawag. Ano po ba yung extent ng term loan? Is it only 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months? Dapat po written on paper po yan. Wala hong nagbabawal kung gaano kahaba yung term loan. Wala hong pagbabawal po dyan. It could be as short as 30 days for, let us say, for a loan amount of 2,000 to 5,000, or it could go as long as a year or 18 months depending if it runs to the millions. Ang importante lang is yung term loan, how long is the term of payment ay dapat maliwanag doon sa fine print na pinipirmahan mo or doon sa digital copy ng pinipirmahan mong loan contract. Next, collection practices. Maliwanag po dapat na yung personal data po ninyo, yung inyong personal data na inyong ibinibigay doon sa loan company ay hindi ho nila po pwedeng ibigay doon sa third party collection company or collection services. Bakit po? That is already a violation of your data privacy. All of these, Ms. Cheryl, are social identifiers, your Facebook account, your name, your picture, and so on and so forth. All of that are social identifiers that are protected by data privacy. Therefore, no amount of contract should transfer those data to a third party. Dapat maliwanag po yun. Hindi dapat payagan nung nangungutang yung nagpapautang sa kanya na matransfer yung mga social identifiers na yun, yung mga datos na yun. Sapagkat yon ang pagmumulan ng gulo. Sapagkat ang ginagamit ng depensa, Ms. Cheryl, nitong mga nangaabuso ng mga online lending company is this. Hindi naman kami ang nangongolekta eh. Hindi naman kami ang nagiging abusado. Ang abusado ay yung binigyan namin ng karapatan na mangolekta on our behalf.